nga mga kababayan, itong si Eden Santos, isang reporter ng Net25 ay gustong tanggalin bilang membro ng Malacanang Press Corps. Alam na natin mga kababayan kung sino ba ang gustong mawala itong si Eden Santos bilang membro nga ng Malacanang Press Corps. Natatawa lang ako mga kababayan dahil itong si Atty. Claire Castro, alam naman natin itong tagapagsalita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay lagi itong sunog kay Eden Santos. Kaya isa sa mga dahilan na nakikita natin kahit na itong si Senador-elect Rodante Marcolita mga kababayan ay sa palagay ko yan din yung kaniyang naisip dahil nga itong si Eden Santos mga kababayan ay tinik ito kay Atty. Claire Castro mga kababayan at sa Malacanang. Hindi kasi nakakalusot yung mga kasinungalingan nitong tagapagsalita ni Pangulong Bongbong Marcos, itong si Atty. Claire Castro, dahil nga laging barado ito, supalpal ito, lagi ni Eden Santos mga kababayan. Kaya gusto nila na tanggalin nga dahil nga matinik nga ito, magaling na isang reporter ng Net25 itong si Eden Santos mga kababayan. Nakakatawa lang dahil hindi nila matanggap na may isang reporter na kayang-kaya silang supalpalin mga kababayan. Katulad na lang ng video na ito na ipapakita natin pero bago pala tayo magpatuloy, babati lang ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun na mga kababayan, ito na yung video na sinabi ko na kung bakit itong si Eden Santos, isang reporter ng Net25, membro ng Malacanang Press Corps, ay gusto nilang tanggalin bilang reporter nga dyan sa Malacanang mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers, ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. Kaya mga kababayan, ito yung isa sa mga dahilan na nakikita natin kung bakit itong si Eden Santos ay pinag-iinitan, gustong tanggalin nga bilang reporter dyan sa Malacanang. Dahil nga itong si Atty. Claire Castro ay laging sunog. Paano naman kasi, Atty. Claire Castro, nagsasalita ka na parang lutang? Hindi mo nga maipakita kung ano ba, kung saan ba yung mga sinasabi mong lugar na cleared na sa droga. Wala kang maipapakita ang mga barangay. Kung magsalita ka man sana ng ganun sa harap ng kamera, sa harap ng ating mga kababayan, sana naman may dokumento ka naman na susuporta sa iyong mga sinasabi. Tingnan mo tuloy, barado ka lagi kay Eden Santos. At ito mga kababayan, ito na rin yung sinasabi ko na sa palagay din nitong si Senador Rodante Marcolita. Kaya gustong tanggalin nila itong si Eden Santos sa Malacanang o bilang membro ng Malacanang Press Corps. Dahil nga matinik ito, magaling ito. At tinik ito sa kanilang lalamunan mga kababayan. Itong si Eden Santos ng Net25. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Alam mo na ba sa pahayagan? Ayun. At ito, ayaw sana natin talakayin ito, Sen. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Santos Santos ay mailipat daw po ng ibang beat assignments, sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano
ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala na po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. Parang at pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Dito parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter may mga deadline, oras, may mga deadlines. At siguro, isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Ang parang may nilabas silang videos yan kung hindi ako nagkakama. Ito atang event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila Sa mga sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban na ang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata kasi request yun, Sen parang protocol, request basically. Una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin para sa aking opisina. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron. Merong orientation dun sa Finance and Administration. Ipinakiusap nila sa araw na yon, magkita lang kami noon at saka yung staff na pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami, at saka makita ko na yung aking opisina. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, hinahabol ako ng isang reporter. Oo nga. Talagang hinahabol ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami, pupunta kami doon sa fifth floor kasi gusto kong makita lang yung space. Pwede po ba akong pumanhik din? Maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako. So talagang mapilit. Ayaw ko talagang magpa-interview. Tsaka na lang sabi ko kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Ano po bang masasabi tungkol pa rin sa impeachment? Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Akalain mo, in-upload niya sa Inquirer naman yan. Inquirer. Ngayon nata, 1 milyon na yung views. Yun lang mga sinabi ko. Yun lang sinabi ninyo. Ngayon, ibig ko sabi, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ipinangako sa sarili ko, pupunta lang ako doon sa network na nire-respeto ko. Yung network, nakasali ako doon. At doon gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Pero may kinalaman sa ambush. Ambush interview. Bakit doon hindi binabawal? Tinanginabol niya ako May statement po ang dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan, nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, upang ipahayag na tinututulan nila yung request na
papalit sa reporter. Member kasi, di ba, ng Malacanang Press member Corps. ng Malacanang Press. Sabi nila Malacanang Press Corps National Tulugan, pribadong grupo yan. Oo. Ito yung mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Yes. Malacanang Press Corps. O, edi maganda. Tinututulan nila na dahil lang sa protocol breach ay ililipat mo ang isang reporter. Batay sa kanila ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkulin. Lalo na kung ito ay kaugnay na ng ano. Yun na nga sinasabi ko. Yun. Pagkakataon niya na yun eh. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman din, ano? Hindi ko na kayo sinasangkot at ang ating programa. Ako personal ko lang. Siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit? Kunwari na lang yan, na lumabag sa protocol, itong si Eden Santos, mga kababayan. Ang katotohanan talaga niyan, natatakot. Takot itong si Atty. Claire Castro kay Eden Santos. Sa tuwing kaharap kasi, itong si Eden Santos, mga kababayan, nitong si Atty. Claire, habang gumagawa ito ng press conference, mga kababayan, laging nabubutata o nasusupalpal itong si Atty. Claire Castro. Yan talaga yung isa sa mga dahilan na nakikita natin. Takot itong si Atty. Claire Castro. At mabuti naman, ipinagtanggol ng Malacanang Press Corps, mga kababayan, itong si Eden Santos. At ayun nga, kay Senador Rodante Marcolita, mahirap maghanap ang Net25 ng isang reporter na kagaya nitong si Eden Santos, mga kababayan, dahil napakagaling daw. Nakikita din naman natin, mga kababayan, natutuo naman talaga na magaling itong si Eden Santos. Hindi nagpapatinag ito. Napakatapang ng reporter na ito. Dapat siguro ito ang tularan ng ibang mga reporter dyan. Hindi yung nagpapabayad, humihingi ng pabor, at yung kanilang mga katanungan, mga kababayan, ay kitang-kita natin na bias. Pero itong si Eden Santos ay talagang straight to the point. Kung nakikita niya na may dapat sagutin, dapat itama itong mga pahayag nitong si Atty. Claire Castro, hindi nagdadalawang isip. Hindi siya nagdadalawang isip na tanungin. Kaya nga laging nabubutata itong si Atty. Claire Castro nitong si Eden Santos, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Sa kanya, nang ganun-ganun kadali. Ano masasabi ko dyan? Ayan. Oh. Si Eli Saludar nga, 17 years na nag-cover ng Malacanang. Ano ha? Mawalang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, ang sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Tanong siya, Mr. President, ano masasabi sa gano'n? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot. Lumalapit sa mga reporter. Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni GMA, wala naka-schedule. Yun po ang pero hindi daw po nagiging malaking issue sa kanila yon. Sapagkat sa Pangulo, ay okay naman pala yung ganun. Okay naman pala. Tsaka para bang akala mo binabantay nilang pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang ganun. Ayun na nga po. Meron bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayaw ko ng ambush interview. Ambush interview. Kayo lang ang gumagawa niyan para magpasikat kayo. Akala mo, pinoprotection niyo. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. Ayun na nga po. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw sabagot di ba? Kung sasabi ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papasinin Nagkakalokohan nga dyan minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga reporter, pero hindi naman to sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-stop ka, Biruan na lang natin yan Pero ibig sabihin, depende pa rin sa tao. Kaya naniniwala ako talagang magaling si Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Di ba? Mukhang ganun nga ang sitwasyon sa Well, yun naman ang sabi ng iba. Mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating talagang magiging tinik dahil matinik. Bayaan mo na yan, ang point lang natin dito, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, ang akala kasi natin internal ito sa pagitan po ng PCO at saka ng net, ng news. Pero ang problema, nilabas kasi nila sa news Yun ang mali nila. Yun, kaya sila ang wala sa protocol. Di ba? Yun. Yun po ang naging nangyari doon. Kasi kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito, hindi naman sana natin i-discuss. Kasi nga, alam natin, internal sa pagitan po ng Malacanang, na PCO, at saka ng Net25 News,
ang usaping ito. Sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to kailanman magiging internal eh. Yun na nga. Dahil may kasangkot ding press corps eh. Puro reporter. Mapipigilan mo ba lahat niya na... Hindi, ang point lang ata doon, hindi naman ata nila pinaalam din sa press corps, Malacanang press corps, na sumulat sila sa Net25. Malalaman at malalaman yun. Kaya sila naging reporter. Yan, ano ha? Nandyan na yan. Ang problema yan, Jen, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Sigurado ka ba na mas... Baka man yung ipalit dyan mas maraming tinik. Plano ata ako yata. At saka parang parang wala sa hulog yung ganun eh. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano ba problema? Yun na nga po. Di ba? Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, andun ang tiwala natin. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi. Ay nang Attorney Claire Castro, wala ka sa hulog. Ayon kay Senador Rodante Marcolita. Alam naman natin mga kababayan kung sinong pinapatungkulan nitong si Senador Rodante Marcolita. Itong si Attorney Claire Castro. Talagang wala naman talaga sa hulog yan. At baka naman, nakikita din siguro, ito yung ating opinion lang, baka nakikita din siguro nitong si Pangulong Marcos Jr., itong si Eden Santos mga kababayan. Kasi nga habang gumagawa ng presko nitong si Attorney Claire Castro, hindi nakakalusot, hindi bumibinta sa mata ng ating mga kababayan. Dahil nga nandyan itong si Eden Santos, laging sinusupalpal, laging binubutata itong si Attorney Claire Castro. O katulad na lang ng video na ipinakita natin na talagang wala namang napapakita itong si Attorney Claire Castro kung totoo ba yung kanyang mga sinasabi, kung hindi niya lang ba binubula yung ating mga kababayan para nga maniwala sa kanilang mga kasinungalingan mga kababayan. Nandyan si Eden Santos, laging nagtatanong, laging nangungulit. Dahil nga ayon kay Senador Rodante Marcolita, napakagaling na reporter ng Net25 itong si Eden Santos mga kababayan. Yun na nga lang, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Verge Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Felix Bico, shoutout, kay Sit ng Camarines Norte, shoutout sa lahat ng taga Camarines Norte, kay Efren Biton, shoutout sa iyo idol, Tutoy Totoo ba? Shoutout na rin kay Virgelio Domingo, shoutout na rin kay Ili Angelis, kay Elias Mabignay, kay Rinaldo Rana, shoutout na rin kay tawag nito, AG Ferrer, shoutout na rin kay Binoki TV Idol, shoutout kay Swin Salas, kay Aldin Corpus at kay Ma'am Elisa Borby. Yun ang Emilia Pascua pala, shoutout sa iyo ma'am. At Florencia Leonor, shoutout din kay Florencia Leonor. At hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.